Ano ba ang nasa isip natin? Zeal. No? Iba yung seal, S-E-A-L. Selyo yon. So, yung zeal, ano naman ang ibig sabihin nun? Strong desire. Yes, strong desire. And not only desire, but also followed by action. Masigasig yan, Tagalog. No? Meron pang ibang Tagalog yung naisip kayo? Marubdob. Okay. Palalim yan. Ha? Marubdob. So, dapat daw, ang isang member ng isang church ay mayroong zeal to advance the kingdom of God. And so, makikita natin sa Word of God, sa Bible, that God Himself is zealous. Meron pong isang verse na sa Ezekiel 5:13 na nagbibigay sa atin ng expression of zealousness ng ating Panginoon. And let me read Ezekiel 5:13. And then, kayo naman, mamaya. No? So, sa Ezekiel 5:13, ang sabi, thus shall mine anger be accomplished, and I will cause my fury to rest upon them, and I will be comforted, and they shall know that I, the Lord, have spoken it in my zeal, when I have accomplished my fury in them. So, God is zealous in His fury. God is zealous in His anger. Of course, God is always zealous for His, in anything that He does. But, kaya niya in-emphasize yung zeal for His fury is because we know God as a merciful God, as a loving God. And we cannot comprehend Him as being angry and vengeful and full of wrath and furious. No? Pag ang isang tao ay kilala mo na napakabait, hindi mo siya maisip na galit na galit. Parang hindi niya gagalit. No? Kaya magugulat ang mga tao pag nakita mo siya na galit na galit. No? Minsan nagalit ako doon sa isang customer ko, nagulat lahat eh. Kasi hindi lang ako kilalang ganon. Laging, okay, sige. Biglang nagbagsak ako ng mga gamit doon. So, gulat sila, meron palang ganon. Pero ang Panginoon, kailangan niyang i-express sa atin na meron siyang side. Meron siyang, para makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Meron siyang kabilang side na galit. At pagka siya galit, talagang sinusugod niya yung kanyang galit. Marubdob na galit. At yan po diyan makikita natin, sa atin, ano yung zealousness. Pag tayo naman ang meron nun. No? So, sa Matthew 26:51, Sister Marlene, pakibasa mo ngayon 26:51 to 52. Ito, galit din to eh. Mamaya pala yun. Sige. Matthew 26. Yes. And behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest, and slew off his ear. 52. Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place, for all they that take the sword shall perish with the sword. Yan. Sabi nila si Peter daw to, na merong espada. Tapos nung dinadakip ng Panginoon, biglang binunod niya yung kanyang espada at winasiwas niya
At pagka hataw niyang ganon, eh tanggal yung tenga ng isang sundalo. Ha? Malchus pangalan. Oo. So, ngayon, ano makita natin? Zealous to protect the Lord Jesus Christ. Kaya lang, ni-rebuke. So, meron palang zealousness na gusto mong pag-ingatan or i-depensa ang gawain ng Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. Pero, mali pa rin. Kaya dapat alam natin papaanong zealousness. Hindi basta-basta zealous ka. No? Halimbawa, pag tatanggol mo yung pastor, manununtok ka. Meron mga ganun tayong experience, yung mga ibang church, no? Na makikipagbarilan para maproteksyonan yung doktrina nila. No? Hawak ng usit, papatay ng tao, mandudukot para yung relihiyon nila ay manatili, no? So meron tayong sinasabi nila that there in US the Jesuits were banned before, no? Because they are the ones known to be people who have that black oath, no? Meron silang black pope, tapos meron silang black oath that they can lie, they can steal, they can kill for the sake of the church. Meron silang ganyan. So, yung iba sabi nila, yan yung Knights of Columbus. Yun daw ang naging or yung kung mga knights, no? Kaya yung crusades, kaya dito galit na galit pag sinabing crusade. Or tinatawag nila ang mga Christians na crusaders. Kasi ang daming atrocities na ginawa ng mga Kristiyano in response to the atrocities done by the other religion. So, that is also zealousness to uplift the name of the King of Kings. Kaya lang ayaw pala ng Panginoon yun. Anong sabi? They that live by the sword shall die by the sword. They that use the sword shall die by the sword. So, hindi pala yon ang paraan to propagate the kingdom. We are not to propagate the kingdom using the sword as a sign of our zeal for the kingdom. Yan. We are not to spread the kingdom by punching people who will not be won to Christ. Or by heckling. No? Na papahiyain mo yung tao kasi hindi siya marunong makaintindi ng gospel. Papahiyain mo. So, iba sa kanila yon. Sa atin, hindi yun ang pamaraan. Ayaw ng Panginoon. So, there is a commitment to be zealous, but there is a zealousness which is out of the will of God. Then, this is the proper zeal sa John chapter 2, 16 to 17. Sister Chloe. John 2:16 to 17. And said unto them that sold dogs, take these things hence, leave not my Father's house an house of merchandise. And his disciples remembered that it is written, the zeal of thy house hath eaten me up. Okay. Anong kaibahan ng zeal? Anong kaibahan ng zeal ng Panginoon? The zeal of thine house has eaten me up. Na kanyang pinalis yung mga nagbebenta doon ng mga doves at saka ng mga money changers. Pinalayas niya. Gumawa pa siya ng whip. No? At pinalayas niya. So, violent din. Kung baga, tutusin mo, violent din yun. Although, hindi natin alam anong degree, no? Wala naman siguro siyang papatayin doon, ano? Wala naman siyang sinaktan. Kundi, ginamit niya yung para palisin o para umalis
yung mga tao because of the insult to the house of God, the house of prayer, my Father's house. So, at ito ay ginawa ng Panginoon, therefore, it should be done. It should be, it is the good way of zeal. So, what do you see the difference? Let's look at some answers. How do you view this? Si Peter sinaway dahil pinoproteksyonan niya yung Panginoon at tinaga niya yung servant. Ang Panginoon, pinalis, no? So parehong violence. Parehong merong anger. Parehong zealous. Yung isa mali, yung isa tama. Dito muna sa amin. Meron ba? Bago kayo saluhin ng ladies. Mahiya naman kayo. Sige, sino ang magsasalita sa men na ituturo sa atin? Anong pagkakaiba nung dalawa? Erwin, ngayon lang kita nakita ulit. Ikaw ang spokesman ngayon ng mga lalaki. Okay. Yung sa pastor, dun sa account na kay Peter, against siya dun sa will ng Father na yun nga yung plan ng Amen na matakip dun si Christ. Tapos against yung kay Peter, it's against the will of the Father. Yes. Unlike naman dun sa account dun sa sa temple, yun naman yung will ng Father. Kaya yun po yung Good answer. Amen. Good answer. Meron pa bang good answer? Meron pa kayo naisip na good answer? That's the good answer. Sige. Yung ginawa niya kasi, he has the right kasi siya yung anak. Mhm. Siya yung anak ng Panginoon. So, kung godly ang... So tayo, hindi natin gagawin yun? Yung, Hindi tayo anak, hindi tayo yung son of God? hindi tayo... Kasi yung ginawa nga ni Peter is harming. Mhm. So, tapos yun nga, tinaga niya pati yung... Kaya nga, wala namang ginawang harm ang Panginoon. Tinamis niya lang. Mhm. So, tapos yung intention niya, para sa Panginoon, hindi para sa... Parang yung sarili niyang... Para sa Panginoon din naman yung pagtaga. 'Di ba? Kasi out of emotion yung sa kanya. Emotional din yung Panginoon. Nagalit. Siguro, good na lang sa right. Okay. So, di ba? Kailangan titimbangin natin. Ano ba yung difference? Yung isa, emotion. Nagalit siya. Bakit nyo aarestuin ng Panginoon ko? We have no right. Tapos, ang Panginoon, emotional din. Nagalit din siya. No? He made a whip. Tapos, yung isa is, ano pa yung isang mong sagot? Na pareho rin. No? So, kumbaga, ano yung talagang valid? So, number one, that's correct. No? Yung the will of God is matuloy yung arrest. So, pagka anything that opposes that kind of is contrary. Pero hindi yun ang binigay na reason, di ba? Ng Panginoon. Dahil nung inoppose ni Peter ang reason ang Panginoon, sabi niya, Satan, get thee behind me. What is the I will not let that happen. So, yun ang sabi niya, get thee behind me. Kailangan matuloy ang arrest ko. Pero nung sabi niya, put thy sword back to the saber because he that use the sword shall die by the sword. Yun ang reason ng Panginoon. So, tapos ang Panginoon, in His zeal, He did this something to this for this temple. Sige. Yun na, first thing of all, we cannot prevent the will of God to happen. Then, Correct. doing so, we should not use our own, sabi nga, hindi natin dapat gawin ang bagay na, sabi nga, by force or by violence, because it doesn't give us a good testimony to other people as well. Then with the seal of, what he did on the temple is that
ginawa niya yon para ipakita sa mga tao na ito ay bahay ng Diyos na ginagawa ng kabanalan. You should not disrespect this because this is violating the command of God and yung holiness of the place. And the people are being taught of na dapat ka mag-defend, you have to defend it kasi talaga siyang mali. Na para ipakita doon sa mga tao na naroon na this is what you should all behave. Okay. Ma'am. Ang ginawa ng Panginoon ay holy indignation. Yung kay Peter. Kay Peter, out of human reaction. Hindi ba holy indignation din yung kay Peter? In defending the life of the Lord Jesus Christ? Saka ano yun ang rin ng Panginoon ay He gave his life. Okay. So, yan, no? At least, ayan na yung mga idea na nailabas natin. And good answers. So, there is, at least ngayon, alam natin, na-emphasize natin, that there is a zealousness which should not be in our hearts. But although it might be taken for granted as para sa church yan eh. Kaya ginawa ko yan para sa church. No? So, pero lumabag ka dun sa kalooban ng Diyos. Pero, parang pag tiningnan ng mga tao, tama yung ginawa niya eh. At yan ay maraming nangyaring ganun yan. At merong tamang zeal, although, mukhang labag naman sa kalooban ng tao. No? Na, nagtatrabaho kami rito, marangal. Pinapaalis mo kami. Anong gusto mo sa amin? Magnakaw, di ba yun yung mga reason ng mga squatter, mga hawkers, no? Yung mga nasa baklaran, no? Pinapaalis sila ron. Anong gusto mo? Magnakaw kami, nagbabayad kami permit dito. No? Pinapaalis mo kami, nagtatrabaho kami ng marangal. Okay. So, kailangan malinaw sa isip natin yung different kind of zealousness for our faith. Let's go to John chapter 6 verse 66. Sister Iya, 3 verses. John chapter 6 verse 66. From that time many of his disciples went up and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe that are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Okay, anong klaseng zeal ito, no? Na umalis na yung karamihan ng mga tao, pero sila nanatili. Yan ang hinahanap ng Panginoon na zealousness, no? Hindi lang yung zealousness ay ipagtatanggol mo yung church mo, kundi kahit na mukhang umaalis na yung mga tao, ikaw nananatili ka. Kasi alam mo, andyan yung truth. No? Kahit yung iba ay pambira, hindi ko kaya yung ganyan. Hindi ko kaya mabuhay ng ganyan ayon sa mga pinipreach dyan. Hindi ko kaya. So, alis na lang ako. Pero ikaw, andun pa rin. At minsan, tayo yung magiging parang dadapuan ng truth. Tayo yung magkakaroon tayo ng offense doon sa truth. Tapos, ikaw yung masasabihan na, brad or sis, lumabas ka sa truth Masakit yun. Pero, will you go away? Minsan yun ang dahilan kung bakit ang kahit na napakamatibay, napakatagal na sa gawain na isang Kristiyano, ay aalis. Pagka iba, ang pasasabihan ng tao na mali ka, no? Si Michael na, yung charger. Mike, charger.
Pag ibang tao ang sasabihan, anong sasabihin natin? Dapat nga, we agree. Dapat nga sinabihan yan. Pero pag ikaw ang sinabihan, dahil ikaw ang na-out of line, ba't ako sinasabihan? Masama, oo, nakakasama naman ang loob. Ang dahil-dahil ko nang ginawa dito. Alalahanin mo lahat ng ginawa mo, lahat ng contribution mo, lahat ng mabubuting ginawa mo, tapos isang beses kang na tinamaan, parang gumuho lahat. Kaya yun ang tanong ng Panginoon. Ang dami na niyang miracles in front, no, of these 12 disciples. Ang dami niyang ginawang miracles, ang dami niyang teaching na the best, with authority. Pinatunayan niya na siya ang Son of God. And then there came these words of the Lord na inumin niyo ang aking dugo, kainin niyo ang aking katawan. Nag-alisan yung mga tao. Sabi, sira ulo nito. Pinapakain niya yung dugo niya tsaka katawan niya. Nag-alisa yung mga tao. Tapos, konti na lang tira. Will you also go away? Ano? Alis na rin kayo? Thou hast the words of life. It takes a maturity. It takes maturity to be zealous even people are going away from the church. And you will remain. It takes really maturity to sort out those things para hindi isa ka doon sa alis ka agad at yung hahatakin mo pa yung iba na umalis na rin. No? So, yan ang importanteng zeal. Alam nyo ba, tuwing ang isang pastor, tuwing tatayo siya sa pulpit, iniisip niya lagi, pag naka-offend ako, pag pumalpak ako, ito na huling tayo ko. Merong ganong mentality sa mga pastor na alam nila yung lugar nila sa church. Yung mga pastor na secured, kahit anong sabihin niya, diktador yun. Kasi alam niya, walang makakatanggal sa kanya. No? Kahit mag-adultery siya, kahit nakawin niya yung pera ng church, secured siya. Kaya kahit anong sabihin niya, pwede. Pero, yung totoo, yung nasa katotohanan, those who have the words of life and bear the truth, they always are gauging themselves na, Lord, sana po, I will speak only the truth because I can go anytime. I can be kicked out anytime because if I will preach a lie, then I don't deserve to stand here anymore. If I fall from my steadfastness, I don't deserve to stand here anymore. You are only as good as the next stand. So, yun po ang tama. Then there is the apostolic zeal. Let's go to Acts chapter 5 verse 20, Sister Gigi. Acts chapter 5, verses 28 to 33. Then Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey God rather than man. The God of our fathers raised up Jesus, whom he slew and hanged on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him." Yun. Anong klaseng zeal ito na apostolic zeal? How will you describe the apostolic zeal? Hinahataw ka na, pinagbabawalan ka na, sige ka pa din. At hindi nun. Yan ang zeal. No? Na kinulong. Ha? Tapos, pinalabas. Tapos, sinabihan. Habang pinagsasabihan, nag-preach pa rin. At hindi, no? So, we cannot but speak the truth.
Ang panglaban mo, ang defense mo, yung preaching pa rin. And alam nyo, yung mga early Baptist, pag nagbasa kayo ng Baptist history, yan pa rin yung ginagawa nila. Kinukulong sila, hinahataw sila sa plaza, tapos papakawalan kung hindi na magpipreach. At ang sagot niya ay preaching. Imbis na, sige po, hindi na po. Mahirap yun, mga kapatid. Pag ikaw nandun sa sitwasyon na yun, ano kaya gagawin mo? No? Siguro magsisinungaling ka na, sige po, sige, ano ba relihin nyo? Sige, saman muna ako dyan. No? Tapos iniisip mo, paglabas ko, babalik na lang ako sa dati ko relihin, sa totoo. Ganun siguro. Para hindi ka nahatawin ulit, para hindi ka na mabartolina, para hindi ka na mapunta sa masakit na sitwasyon, ma-restore na lahat yung freedom mo. Mahirap yun. So this is the zeal that really now, commitment to be zealous. Tayo lahat bilang isang church we commit ourselves to be zealous for the advancement of the kingdom of God. And makikita natin yung mga verse, no? Siguro, pagka binasa mo lang kasi yung I commit therefore to be zealous for the advancement of the kingdom of God. Yung zealous, masipag ka lang. Meron pa palang malalalim na meaning ang zealousness. Hindi lang pala basta sipag lang yun. Hindi lang pala basta marubdob. Minsan pala kahit masakit, sige pa rin. Kahit dangerous, sige pa rin. Yan ang zeal. Naintindihan na ba natin ang zeal? Kaya ba natin? By the grace of God. Now, there is an ignorant zeal, Sister Emily. Stand 1 to 3. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Yan, they have a zeal of God, but not according to knowledge. Ignorant zeal. And there are many people today who are religious, but still lost. And imagine that this is Israel. This is the Jewish faith. This is the true religion. And it so happened that they became ignorant. Why? Because the covenant moved from the old covenant to the new. Hindi sila nakasakay dun sa New Testament, sa New Covenant. Nanatili sila sa old. So pagka pala nandun ka sa old, tapos pumunta na sa new, manatili ka pa rin sa old, kahit totoo pa rin yung old dati, mali na yun. Ignorant na yun. Kahit zealous ka pa rin. So, kailangan po ay hindi maging zealous tayo, pero tingnan natin papaano yung zealousness natin, kung biblical ba? No? Yung bang pinaglalaban natin, biblical. Mamaya, nakikipagdebate ka pa, mali pala yung punto mo. No? Pinaglalaban mo yung isang bagay na mali pala. Galit na galit ka pa, bakit hindi nila maintindihan? Wala silang Holy Spirit. No? Kung ano-ano na sinabi mo, no? Yung pala, ikaw pala mali. Ignorant. Okay. So, minsan, it's okay to be zealous. Pero kung hindi mo talaga kabisado, it's better to say, sa ngayon, ito ang naintindihan ko. At ito yung sinabi ng Bible. At ang pagkakaintindi ko rito ay ganito. And because sinabi mo yan, let me read some more.
I'm not saying I'm perfect and I know all things. But I will study what you said. So, safe side. Hindi yung masyadong final lahat nung sinasabi mo. Tapos yung pala, pagbasa mo mali. No? Okay. Meron tayong mga bagay na hindi talaga natin, natitindigan talaga natin. Trinity. The deity of Christ. No? Na itong church na ito ay church ng Panginoon. Yung atonement, blood atonement, salvation by grace through faith. Hindi natin pagdududahan yung mga truths na yan. Ngayon, bukod dyan, halimbawa, pag meron iba na, no? Halimbawa, tungkol sa Christmas, tungkol sa ano pa, Valentine, no? Paglabang ka dyan. Tapos, alam natin, mali ang Valentine. Pero, hindi kailangan pagbuhusan ng isang oras na diskusyon yan na para bagang may masisave pag na-convince mo siya na mali nga ang Valentine. Hindi naman. Isolvin mo yung tao. Di ba? Okay? So, minsan, ano tayo nawawala tayo sa focus kung ano yung dapat pag-usapan. Babanatan mo siya dahil naninigarilyo siya. Hanggang sa makonvince mo na siya na huwag manigarilyo. Na-save ba? Unsave pa rin yun na hindi naninigarilyo na. Diba? So, ganun din yun eh. Okay, so, let's have a correct way. So, sa 2 Corinthians, Brother Glenn Ray, 2 Corinthians 9:2. For I know that the forwardness of your mind, for which I boast, be to them Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal have provoked your remain. Yun. Provoking zeal, no? Infectious zeal, nakakahawa. Narinig nila, nagtatight si Saul tsaka si Louie kahit wala na rito sa BCA. Sana mahawa tayo, no? Andito tayo, at nagtatights tayo. At nag-o-offering. At sana makita kasi ito, binabasa na rin to ng mga nasa Pilipinas. Itong pinopost natin ito eh. So, ito, tungkol sa giving ito eh. Itong 2 Corinthians 9:2. No? Na, your zeal for the Lord that provoke many. Sabihin, na, ba't sila ganun? No? Antindi nila. Na handa sila. 1 year preparation. 1 year ago, ready na magbigay. Sipin mo yun na zealousness for the Lord. So, yun ang isa pang sa mga hinahanap natin na uri ng pagiging masigasig. Yung isang uri ng kasigasigan na nakakahawa. Na pagka naikwento sa iba, gusto nilang tularan. Isa kang uliran. Ayan. Tutularan na nila yung church, halimbawa. Or yung mga members, or yung mga uma-attend dito ay tutularan. Dahil nakita nila yung yung zeal. Okay? And then there is a religious zeal. Ano kaya to? Brother Erwin. Philippians 3:6-8, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness, which is in the law of Moses. But what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Okay, so dalawang klaseng zeal ang pinopromote dito. Si Paul, galing dun sa religious zeal. Ibig sabihin, he persecuted the church because he think he is serving God.
the true God. He knows the true God. He knows the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He was serving. He learned it in the scriptures. So, because of that learning, he persecuted the church, not knowing that the New Testament, the gospel. So, walang makaka-question sa zeal ng Panginoon for God. Ay, sa zeal ni Paul for God. Pero yung pala mali. Okay, so that's one of the reason na ngayon, that's the reason why ngayon, he count them at dung. Yun naman, nandun naman siya sa kabilang zealousness, na yung kanyang napag-aralan, lahat, iniisip niya, ano pala yan eh, dumi. Oo, dumi lang pala yun. So tayo ba, yung mga napag-aralan natin na against the Bible, against hindi yung complementary, okay yun. Pero yung against the Bible ay dapat itapon, like rosary. Pag-aralan ko yan. The 5 glorious mysteries. Ngayon, ginawa ng 6. Yung litany, yung novena, yung, isipin nyo, no? Yung aking lola, sa ulado yan, sa Spanish. At siya ay iniimbita sa lahat, sa buong barangay. Minsan, sa susunod pang barangay, iniimbita siya to lead the rosary in Spanish and the novena. Kabisado niya yung litanya. No? Kabisado niya yung libreto. Oh, kaya kung pag-uusapan pamilya ng relihiyoso, maraming indulhensya na yung pamilya namin. Marami kaming huhugutin. Kung may kasalanan ako rito, makukuha ako doon sa lola ko ng indulhensya. Kaya lang hindi nga yun ng counted eh. It is but done. Because Christ is the one who is really counted. Okay. So, yan po, no? Nakita natin yung tamang zealousness, nakita natin yung maling zealousness, at dahil alam natin ang tamang zealousness, i-apply ngayon natin ito for the advancement of the kingdom. So, ito ay advancement to the kingdom is kita natin yan in Matthew 28:19. It says go. So, there is a command to go, to advance. Kaya, zealous ba tayo sa command na yan? To go? Nandito na tayo in a foreign land. So, can we consider ourselves not only as OFWs but also missionaries of the Lord for the gospel? Kasi, it's just parang yung mindset eh. Pag ang mindset mo, OFW, kaya ako dito, OFW ako. Okay, correct, truth. Pwede ba nating taas yung antas ng ating pagpunta dito so that you are a missionary who happens to be an OFW? Because we are committed, we are zealous for the advancement of the kingdom. Therefore, lalagyan mo ng panibagong bahagdan ang iyong pag-iisip. So, instead na OFW ka lang, go to a larger picture. Go to a larger picture. I am a missionary who happens to be an OFW. So that when you go back to the Philippines, you're still a missionary who happens to be an ex-OFW. And if you go to UK or to Paris, you are a missionary who happens to be a tourist. Di ba? Pwede pa rin. Kahit saan ka dalhin ngayon ng Panginoon, first, you are a missionary, first, you are a Christian, first, you are a Baptist, with a mission, and then you are a tourist, you are a teacher, you are an OFW, you are whatever you may be. You are a nurse, or a secretary, or a printing operator, or whatever, an engineer. But first, you are a missionary. You have something to say. You have a message.
And you are zealous about that message. You have passion for that message. Yun ang ating gawing isipan. No, baguhin natin yung ating isipan. So, sabi rito sa Romans 1:1, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So we are to advance we are zealous, we are in the advancement of the kingdom, and it should be without shame. Yan ang ating lalabanan. Constantly, alam kahit ako, no? Kahit matanda na ako, meron pa rin ako yung hiya. Nahiya pa rin ako na lahat ng mga katabi ko. Alam mo ba yung kilala mo na ba si Kristo? Oh. So, i-overcome natin yun. Oh. Maging tactful din tayo. Yung paano ipe-present. Matuto din tayo. Hindi yung basta na lang balandra. No? Pero, habang talunin natin yung ating hiya. Sabi ni Paul, I am not ashamed. So, si Paul, nakita nyo na ang buhay ni Paul. Pag napapunta sa palengke yan, hahanap yan ng pedestal. Tatayo dun. Oh, men and brethren! Bigla sisigaw yan. Oh, tayo siguro, baka batuhin tayo, o barilin tayo bigla, o hilahin tayo ng kung ano. Pero, same thing. Yung parents sa kanya, ganun din eh. Binato rin siya eh. No? So, pareho lang. Time is advancing forward in 2 Peter, Brother June, 2 Peter 3:12. Yes. Looking for the hasting unto the coming of the day of God, within the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Yan. So, hasting, no? Yung kingdom is hasting. Ibig sabihin, nagmamadali. Nagmamadali ang pagdating ng kingdom. Ang iniisip natin, mabagal eh. Pero sabi ng Bible, nagmamadali. Nagmamadali na yan. So, ano ba ang balita ngayon? Tungkol sa World War III. Ha? Madali nang gawin. Madali na. Konti na lang, no? Trigger na lang. Si Putin sabi, hindi nyo kami pwedeng pigilin. Lahat ng eroplanong lumilipad na hindi Russian at saka Syrian, shoot down namin sa Syria. Eh, pagka ginawa yun, may isang eroplano na bumagsak na US airplane at Russia ang nagtumira doon. Umpisa na yun. Hindi natin sinasabi na, yun na nga, ayan na, bukas na. Wala tayong date dyan. Sinasabi lang natin na kapag nangyari yun, hindi pwedeng mag-stand down. Ganon din naman sa China. Kaya nga, pinapaalis ni Presidente Duterte yung mga US sa atin eh. Para hindi tayo target. I believe may strategy siya, hindi niya lang sinasabi. Kasi pagka may submarines and warships na nakaparada sa Palawan, tapos nag-umpisa yung gera na yan, sa palagay nyo, anong mangyayari sa Palawan? Mawawala sa mapa ang Palawan. Hindi ko pa napuntahan, sayang. Gusto ko pumuntang Coron. No? So, alis muna kayo. No? At pag sinabi niyang kukuha kami ng help sa China, hindi naman ibig sabihin nun na yung warship papaparadahin niya naman eh. Umiiwas tayo, di ba? So, hindi ibig sabihin nung yung China sa Russia, sige, tulungan nyo kami. Ang tutulong nila, iba, hindi yung warship. Wala tayong ganung relationship sa kanila eh. Kaya hindi rin naman tayo tatargetin ng US. So, ano mangyayari?
Pag naggera ang buong mundo, Pilipinas nandiyan pa rin. By God's grace din yan. Ano? Pero, strategy. You have to go get them out. But, in any point, whether nanatili ang Pilipinas dyan or nabura na yan, we know that we ought to be ready and we ought to always constantly advancing the gospel. Yun ang point natin. No? Kasi may mga Baptist ngayon nag-aaway. Post-tribulation, yung rapture. Pre-tribulation, yung rapture. Alam niyo yung pag-aaway ng mga Baptist? Sabi na, lahat daw ng mga saints dadaan sa tribulation period. Kaya wag kayong kakasiguro na hindi kayo mape-persecute at kayo ay safe na dahil bigla kayong ira-rapture secretly. So, yung pre-tribulation, na iyon ang position natin, bago dumating yung Antikristo, aalisin na tayo dito sa mundo. Bago dumating yung matinding pag-uusig, wala na tayo sa mundo. No? Ngayon, parehong godly Baptist, parehong magaganda yung verses. I am not convinced with the post-tribulationists, but hindi ko na pinapatulan. Why? Because the message is, be ready in whatsoever hour He will come. Be zealous. So, huwag mo nang patulang yun. Sige, okay, pag-usapan natin, pag-aralan natin. Pero huwag tayo mag-away tungkol dyan. Magpursige tayo sa kingdom. Be zealous for the kingdom. Because if you are found, dumating yung hari, and you are found as a good steward, you will receive your reward. Yun ang importante. So are we being good stewards? Time is advancing, hastening. We are to advance without retreat. Sabi ng Revelation, thou hast left thy first love. So yung mga churches, no? Iniiwan na nila yung kanilang unang commitments. So wag tayong lalayo sa commitment natin. Kaya po, yan ang mga tanong natin ngayon. Tayo ba ay zealous for the kingdom? Tayo ba ay nag-a-advance? Tayo ba ay nag-grow? Yan po ang tanong natin sa ating sarili. Purihin ang Panginoong Diyos. At yan lang po ang ating lesson para sa ngayon. Any questions, mga kapatid?